Christmas party. Nakatayo lang si Kevin sa bukana ng hotel. Nagsidatingan ng bisita sa hotel kung saan gaganapin ang Christmas party ng kumpanya nila. Mga pamilya, employees, clients, and investors. Andun na rin si Juliana at ang kambal pati na rin si Amy at Fred. Dumating na din ang mag-asawang Michelle at Jack. Kakapanganak lang ni Michelle kaya matagal-tagal na nilang hindi nakakasama ang kaibigang si Jack. Busy ito sa bagong panganak na asawa at baby nila. Aliw na aliw to sa baby boy nila na halos ayaw nang mawala sa paningin ng pamilya nito. Nagbago na talaga ang kaibigan. Kung dati ay babaero ito, ngayon ay family man na. Bigla siyang natawa nang maalala na dati ay ganun din siya. Pinagtatawanan pa siya ni Jack dahil nagbago na daw siya. Simula na nagkaanak na siya. Ngayon ay parehas na sila. Magkasabay ding dumating si Ismael at Mark na single pa din hanggang ngayon. Ayaw pa ding patali ng mga to sa babae kaya walang sineseryosong relasyon ang dalawa. Maya-maya pa'y dumating na din ang papa at mama niya. Hi pa, hi ma. Nakapang-retro din ang porma ng mga magulang niya. Ang mama niya ang nag-abala sa isusuot ng mga ito. Magaling ang mama niya basta fashion ang pag-uusapan. Lumapit siya sa mga magulang para magbeso. Hello anak, you look good today, sambit ng mama niya. Nakapang-retro din siya, bulaklaking polo at pants naman ang porma niya. Si Juliana ang stylist niya. Pinagkatiwala na niya kay Juliana yon, walang dudang kayang-kaya na ni Juliana yon. International model ba naman ang nobyo niya? Actually, twinning sila ni Thunder ng damit tapos si Juliana at Sunshine naman ay twinning din sa kanila ng damit. Napaka-cute nilang tingnan. Good job anak, ang ganda ng pagkakaprepare mo sa Christmas party na ito. I'm sure magiging masaya ang mga naririto. Is Lennon already here? Tanong ng papa niya. Wala pa, baka pupunta na. Dumating na siya kagabi from Hong Kong. Oh I see, sige, ikaw nang bahala dito at mag-iikot-ikot na muna ako sa mga bisitang naririto. Ipapahatid ko na po kayo sa table nyo. Gusto ko doon sa table ng mga apo ko. Opo, doon po ang table niyo ni mama. Nandun din si mommy at si daddy. Oh, mabuti naman at nandito ng mga balai ko. Sige iho, puntahan na namin sila. Excited na akong makipagtsikahan, sambit ng mama niya. Umalis na ang mga magulang niya papunta sa table ni na Julian at Kambal. Masayang nagyakapan at nagtawanan ng parents niya at ang parents ni Juliana. Nagpapasalamat siya at wala na siyang problema sa pamilya ni Juliana. Tanggap na siya nito. Mula sa malayo ay nakita niya na panatig na din si Cindy at Almaro. Nag-aaway pa akong mga to. Parang pinipilit pa ni Almaro si Cindy na tumuloy sa venue. Hoy, sigaw niya sa dalawa. Ano pang ginagawa niyo? Bilisan niyo na, pasok na. Hi kuya, bati ni Cindy sa kanya at nagbeso. You look gorgeous, Cindy. Bagay sa yung new look mo. Saka may palabas-labas ka na ng skin ngayon, ha? Nakaternong crop top at may ising palda kasi siya. Nahapit sa katawan niya. Dinagdagan pa ng white boots niya ng hanggang tuhod, lalo nang na-emphasize ang pagka-long-legged niya. Kuya, it's so awkward na ikaw pa nagsasabi sa akin ng ganyan. Baby sis naman kita eh. Sambit niya habang inakbayan siya at ginugulo ang buhok nito. Stop it kuya, sinisira mong costume ko. Sorry na. Oh, nandito na pala si Lennon. Sambit niya habang nakatingin sa likod ni Cindy. Naramdaman ni Kevin ang biglang paninigas ni Cindy at hindi ito nakagalaw sa kinatatayuan. Joke lang. Nakakainis ka talaga kuya. Hinampas siya nito sa dibdib. Patawa-tawa lang si Almaro na nasa tabi nito. Sanay na ito kapag siya ang mga asar. Alam ko talagang may problema kayo eh. Ayaw mo mang sabihin sa akin kung ano yan. Ayusin yung dalawa yan. Ayaw ko makasali dahil pagagalitan ako ni Juliana sa panghihimasok sa relasyon nyo. Malaki na kayong dalawa. Kaya nyo na yan. Hindi sumagot si Cindy. Nalungkot ito sa sinabi niya. Pumunta na kayo sa table nyo. Utos niya sa dalawa. Baka mapaiyak pa ito sa harap niya. Kakababa lang ni Lennon ng sasakyan niya sa parking. Nasa hotel na siya kung saan idadaos ang Christmas party nila. Hi! Napalingon siya sa nagsalita mula sa likuran. Monica, what are you doing here? Kakarating ko lang din, nagsabay pa pala tayo. Tinignan niya ito sa mata. Alam niya nagsisinungaling ito.
Sinadyang hinintay siya nito para magkasabay silang papasok ng hotel. Tara na, pasok na tayo. Aya ng dalaga sa kanya. Mauna ka na. May hinintay pa ako. Sinong hinihintay mo? Si Cindy? Nandun na siya sa loob kasama si Almaro ba yon? Yes, Almaro nga. Yung partner niya sa Cebu. Nandito na si Cindy? Tanong niya. Natakot siyang bigla. Hindi niya alam kung tutuloy ba o hindi. Let's go na! Hinila ni Monica ang kamay niya para pumunta na sa hotel. Hindi niya na napansin na nakahawak si Monica sa kanya hanggang sa pumasok sa venue. Ang nasa isip niya kasi ang pagkikita nilang muli ni Cindy. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng dalaga. Madaming nakataas ng kilay habang papasok sila. Napapaisip siya, bakit kaya ganun ang mga tingin ng mga tao sa kanila? Hinanap ng mga mata niya si Cindy. At last, nakita na niya pero masama ang tingin nito sa kanya. Kung kutsilyo lang ang tingin nito ay baka nabulagta na siya doon mismo. Naalala niya, nakahawak pala si Monica sa kanya. Shit! Bigla niyang winaksi si Monica. Tila nagulat naman to sa ginawa niya pero nakasmile pa din to na parang walang nangyari. Tinignan niyang dalaga. May plano ba itong sirain ang araw niya? Bakit buntot ng buntot sa kanya? Nagpatiuna siya sa paglalakad sa dalaga. Pinuntahan niya kung saan nakaupo si Cindy. Doon din naman kasi ang seating arrangement niya. Hi love, kamusta ka na? Nahiyang tanong niya sa dalaga. Parang walang plano tong kausapin siya pero kinapalan na niyang mukha. By the way, you look good. You're so beautiful. Hindi pa din siya nito pinapansin. Nag-uumpisa ng party kaya kunwari busy to sa kaganapan. Tubikim muna siya bago magsalita ulit. Cindy, can we talk? Bigla natigilan to at naniga sa akin ang upuan. About what I said the last time over the phone. What are you doing, Lennon? Bakit mo sinasaktan si Cindy? Putol ni Almaro sa sasabihin niya. Nagmamatsyag lang ito pero nakikinig sa usapan nila. What are you talking about? Sagot niya sa binata. Stop hurting Cindy. It's okay, Almaro. Saway ni Cindy kay Almaro. Malamang ay ayaw na nito makisali sa tampuhan nila. Alam niyang loyal friend ito kay Cindy kaya kahit minsan ay naiinis siya dito ay lihim naman siyang nagpapasalamat na nakatagpo si Cindy ng kaibigan na tulad ni Almaro na lagi siyang pinagtatanggol. Go ahead, Lennon. Say what do you want to say? Alam ko sinabi ko na sa'yo mag-usap tayo muli kapag magkita tayo. Ito na ba ang time na hihingin mo? Ang kalayaan mo? Garalgal na boses ni Cindy. Pinipigilan lang nito ang pag-iyak. Biglang parang kinurot ang puso niya sa nakita. Hinawakan niyang kamay ng dalaga at pinisilyon. That's not true love. That's not what I want. Sorry for what I've said to you. I did not mean it. I didn't mean to hurt you. Wala lang akong time na mag-apologize sa'yo habang nasa Hong Kong ako dahil binlock mo na ako saka I've been calling Almaro to let me talk to you. Pero hindi niya ako pinagbigyan. Tiningnan niya si Almaro, mukhang guilty nga ito. Tumatawag pala si Lennon dito pero hindi nito sinasabi sa kanya. That is because sasaktan mo lang siya ulit, Lennon. Depensa naman ni Almaro sa sarili. Hindi mo ba sinasadya na sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal? Na hindi ka na masaya sa akin? Sambit ni Cindy kay Lennon. Sorry for what I said. Nabigla lang ako, naguluhan pero nakapag-isip na ako, love. I love you. Please come back to me. No, Lennon. I know na may bago kang babae sa Hong Kong. Hindi na siya nakapagpigil. Pumatak ng mga luha niya. Bakit ba ito nagsisinungaling pa sa kanya? Hindi itong inaasahan niyang pag-uusapan nila. Mas matatanggap pa niya na makikipaghiwalay ito kaysa sa lolokohin lang siya nito. What? What are you talking about? Nagulat na sabi ni Lennon. She was about to tell him na may nagsisend sa kanya ng mga litrato nito at sa babae nito nang gagaling pero biglang tinawag to ni Monica. Lennon! Nabaling ang atensyon nila sa papalapit na dalaga. Lennon, pinapatawag ka ni Sir Kevin, sambit nito kay Lennon. Nagtamang tingin nilang dalawa ni Monica. Masama ang tingin nito sa kanya na parang may malaking kasalanan siya dito. What the hell? Tanong niya sa isip niya. Sa pagkakaalam niya ay wala naman siyang atraso dito. Sa katunayan, ay itong unang best nilang pagkikita ng personal maliban sa pinakilala sila ni Kevin noong nag-Zoom meeting sila. Bakit naman ganun ang inakto ni Monica sa kanya? Tumalikod na ito sa kanya at nagpatiuna sa paglakad kay Lennon. Hawak ang cellphone na tila may chinachat. Love, wait lang. We will talk pagbalik ko. Sambit nito sa katumayo at sinundan ko saan pumunta si Monica. Tiningnan niya ang dalawang papalayo sa kanya.
May kung anong selos siyang nararamdaman. Best friend, okay ka lang? Tanong ni Almaro sa kanya. Okay lang best friend, mas mabuti siguro mag-uusap na kami para matapos ng anumang dapat tapusin. Kaya mo ba? Kakayanin ko. Cook now best friend, huwag ka umiyak dito. Nakakahiya. Hindi ko lang napigilan, ang sakit-sakit na kasi. Shh! Ang mabuti pa, pumunta ka na muna sa CR. Halika sasamahan kita. Tumayo na sila at pumunta ng CR. Where is Kuya Kevin, Nika? Akala ko pinapatawag niya ako. Tanong ni Lennon kay Monica nang makarating na sila sa gilid ng CR kung saan siya dinala ni Monica. Nagsinungaling lang ako. Hindi ka naman talaga tinawag ni Kevin. Gusto lang kitang malayo sa Cindy na yon. What the heck, Monica? Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo kagabi? Bakit mo ginagawa to? So akala mo, ganun-ganun na lang? Susuko na lang ako basta-basta? Sumisigaw na din si Monica sa kanya. Please, Nika. I want to make this right with Cindy. I told you, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na mahulog ulit ang damdamin mo sa akin. Pagmamakaawa ni Lennon sa dalaga. Hindi, Lennon. Matagal na ako nagpapasensya simula pa lang nung high school tayo. Pero si Cindy pa din ang gusto mo. Nauna naman ako sa kanya sa buhay mo ah. Bakit hindi mo ako matutunang mahalin? Please, Lennon, love me back. I will give you everything you want that Cindy can't give you. I will pleasure you in bed. Hindi tulad ni Cindy na yun ang nagpapakalinis pa. Niyakap siya ng dalaga sa kahinalikan sa labi ng Mariin. Pilit niyang tinutulak to pero mahigpit ang pagkakayakap ng dalaga sa leeg niya. Natigil lang ang paghalik na yon nang may kung anong nahulog mula sa likod. Paglingon nila ay si Cindy at Almarong naroon at nasaksihan ng paghahalikan nila ni Monica. You bastard, Lennon! Sambit ni Almaro sa binigyan ng isang suntok sa panga. Napasigaw si Monica nang matumba si Lennon. Tinulungan niya itong makatayo. Si Cindy naman ay hindi nakagalaw sa kinatatayuan. Nakahawak to sa dibdib na parang hindi na makakahinga sa kakaiyak. Patuloy lang ang pagtulo ng mga luha nito. What is happening here? Sigaw ni Kevin sa kanila. Tinignan niya si Almaro. Matalimang tingin ito kay Lennon. Si Lennon naman ay nakahawak sa panga nito na sinuntok ni Almaro. May mga nakakalat ng lipstick sa mukha nito. Akala niya nung unay dumugong mukha nito dahil sa suntok na natanggap mula kay Almaro. Napatingin naman siya kay Monica na tila burado ng lipstick nito. Wait, what? Nakikipaghalikan ba si Lennon kay Monica? Sigaw ng utak niya. Tumakbo si Cindy papalabas ng venue. Hinabol naman yun ni Almaro. What happened, Lennon? Mahinahon ng tanong niya sa kapatid. Hindi to sinagot ang tanong niya na natili itong nakatingin kung saan pumunta si Cindy. I just want to let you know, Kevin, na kami ni Lennon ay nagmamahalan. Matagal na kaming may relasyon, kahit nung high school pa. At sinira lang ng Cindy na yon ang relasyon namin. Shut up, Monica. That's not true. You're trying to ruin our relationship. At wala tayong relasyon. Matagal na tayong tapos. But you tried to pursue me again. Niligawan mo ulit ako at sinabing hihiwalayan mo si Cindy at babalikan ako. Inaamin ko naman na nagkamali ako and I said I'm sorry. Pero tinuloy mo pa rin ang pagsira sa amin. Monica! Sigaw ng tito nito na si Senator Ledesma. Hindi nila napansin na papalapit na palang mga to kasamang mama at papa nila ni Lennon. Tito, hindi ko po alam na nandito din kayo. Invited din kami dito because we are family friend. What did you do this time, Monica? Naguguluhang nagtinginan ang mga taong naruroon. Tito, mahal ko po si Lennon. Mas nauna po ako na dumating sa buhay ni Lennon kaysa kay Cindy na yon. But you are already married and have a child in the US. Natigilan silang lahat sa narinig. Alam niyo naman ang pinilit lang akong pakasalan si Antonio, hindi ba? Si Lennon talagang mahal ko, Tito. Pinabalik ka dito sa Pilipinas para ayusin mong problema mo, hindi para manira ng ibang relasyon. Galit na sambit ni Senator Ledesma sa pamangkin. Bukas na bukas din ay papauwiin kita sa Amerika. Ayusin mong buhay mo with your husband and kid, Monica. Tito, please, don't do this to me. Ayaw ko nang bumalik sa US. Ayaw ko na makipagbalikan kay Antonio. Hindi ko siya mahal. Lennon, please, help me. Tell everybody that you love me. Nagmamakaawang sambit nito kay Lennon.
Sorry Monica, but I told you so many times na si Cindy ang mahal ko't hindi ikaw. May diin ng pagkakasabi nito sa dalaga. Tiningnan siya ni Monica ng matalim na tingin. You all go to hell! Sigaw nito saka tumakbo paalis ng kinaroroonan nila. Sandali silang natigilan, natahimik, tila naguguluhan pa sa mga pangyayari. Is it true, Lennon, na naging girlfriend mo si Monica? Tanong ni Senator Ledesma sa kanya. Opo, Senator, but that was a long time ago. High school pa kami at humingi na ako ng pasensya sa kanya that I broke her heart. Nalungkot ang mukha ni Senator Ledesma sa narinig. Ang mama at papa niya kasama si Kevin ay nakikinig lang, naguguluhan sa mga nangyayari. Sorry sa nagawang kasalanan ng pamangkin naming si Monica. Pero Lennon, may kasalanan ka din. Hindi lang si Monica ang dapat sisihin dito. She's vulnerable right now kaya malamang inadala din siya sa mga matatamis na salita mo. Napagdesisyonan ko na I will cut ties with your family. Ayaw kong isipin ni Monica na mas kinampihan ko kayo kaysa sa kanya. She has so much hatred and insecurities in life na dadagdagan ko pa. From now on, your family and my family are no longer connected to each other. Pagkasabi nun ay saka tumalikod ang mag-asawang Ledesma. Hindi na sila hinintay pa na magpaliwanag ng senador. Look what have you done, Lennon? You're not using your brain, sigaw ni Kevin sa kanya. Wala akong pakialam sa mga Ledesma, kuya. Ang concern ko lang ay si Cindy. That's what you get from being a womanizer. I am not a womanizer, kuya. Matagal na kami ni Monica. Natukso lang akong bumalik siya pero walang nangyari sa amin. Bahala ka sa buhay mo. Ayusin mo yung problema mo mag-isa. Sambit ni Kevin sa kapatid. Naiwan silang tatlon nila ng mama at papa niya. Bumalik na si Kevin sa venue ng party nila. Mabuti na lang at medyo tago ang pwesto kung saan sila nagkomprontahan. Walang nakakaalam sa mga nangyayari maliban sa kanilang mga pamilya at ng Ledesma. Isang malaking kahihiyan kung sakaling may ibang nakakita sa nangyari sa kanila. Bumalik siya sa party na parang walang nangyari. Babe, what happened? Tanong ni Juliana sa nobyo. Lennon and Cindy broke up because of Monica. What? Paano nangyari yon? Kahit ako nagulat din sa mga pangyayari. Hindi ko alam kung bakit hindi ko malang napansin na may namamagitan kay Lennon at Monica. Ang alam ko lang ay mag-classmate sila dati. Pero hindi ko alam na may relasyon sila. According to Monica, Lennon is trying to pursue her again. Pero kailangan na munang makipag-break kay Cindy para maging sila. Pero nagbagong isip ni Lennon dahil hindi nito kayang iwan si Cindy. Nagalit si Monica. Kawawa naman si Cindy, kaya pala nakita ko siyang umiiyak na tumatakbo palabas ng venue. Susundan ko sana pero walang kasamang mga bata dito. Nahuli ni Cindy na naghahalikan si Lennon at Monica. That is why. Dagdag pang kwento ni Kevin. Oh shit! Tanging nasambit ni Juliana. Umiiyak na tumakbo si Monica papunta sa kotse niya. At pumasok, doon niya ibinuhos ang sama ng loob niya. Hindi niya akalaing malalaman ng mga Falcon na may pamilya na siya. Plano niyang hiwalayan si Antonio kapag nakuha na niyang loob ni Lennon. Hindi naman talaga niya mahal ang Antonio na yon. Pinilit lang siya nitong magpakasal dahil nabuntis niya. Paano na ngayon yan? Babalik na siya ng Amerika, sabi ng tito niya. Ayaw niyang bumalik. Hindi siya masaya doon at saka hindi pa siya tapos sa paghihiganti niya kay Cindy. Ang sakit-sakit ng loob niya, hindi man lang siya pinagtanggol ni Lennon. Binaliwala siya nito na parang basahan. Magbabayad kayong lahat. Hindi kayo liligaya hanggat nabubuhay ako. Biglang natigilan siya sa pag-iyak. Nakita niya si Cindy na umiiyak at nagmamadaling pumunta sa sasakyan nito sa parking. Kita mo nga naman ang swerte ko. Akala ko ako ng pinakamalas na tao sa mundo. Napangisi niyang sambit sa sarili. Pinahid niya ang luha saka nagpalinga-linga. Sinisiguradong walang makakakita sa kanyang gagawin. Ito na ang oras ng paghihiganti ko. Magbabayad ka, Cindy. Nang masiguradong walang ibang tao ay pinaharurot niya ang kotse papunta kay Cindy. Nakita niya nagulat ang dalaga pero wala na itong time na umiwas pa. Binangga niya si Cindy at tumilapon to sa kalsada. Mamatay ka na, Cindy! Mamatay ka na!
Napangisi siya sa nakita na parang wala ng buhay itong nakahiga sa kalsada. "Cindy!" sigaw ni Almaro mula sa kung saan. Tumakbo ito papunta sa dalaga. Nagulat si Monica sa lalaking sumigaw. Nasaksihan ni Almaro ang pangyayari. Nakita siya nitong binangga niya si Cindy. "Shit! Kailangan kong lumayo dito. Hindi ako pwedeng mahuli." Mabilis niya pinatakbo ang kotse palayo sa hotel. Nagulat si Almaro nang biglang narinig niyang biglang sumigaw si Cindy. Binunggo ito ng kotse. Sinadya tong bungguin at hindi aksidente lang. Tumakbo siya palapit sa kaibigan at nakita niyang si Monica ang bumunggo dito. Hindi na niya napigilan si Monica dahil lumarurot na ito palayo. "Cindy! Cindy, wake up! Tulong! Tulungan niyo kami!" Natatarantang sigaw ni Almaro. Ayaw niyang iwan si Cindy at baka balikan to ni Monica. Nakahandusay si Cindy at duguan. May sugat to sa ulo dahil sa pagkatumba. Wala na itong malay. Hinawakan niyang pulso ng kaibigan. Tumitibok pang pulso nito. Muli siyang sumigaw para manghingi ng tulong. "Tulong! Tulong!" Maya-maya pa'y nagkukumahog na pumunta sa Lennon sa kanya. "What happened to Cindy? Bakit duguan siya?" Binangga siya ni Monica ng sasakyan. "What? Shit, Cindy!" "Love, please, wake up! Wake up! Go ask for help, Almaro. Call Kuya Kevin, baka balikan siya ni Monica." Nataranta na silang dalawa. "Ako na magbabantay kay Cindy dito. Go!" Tumakbo naman si Almaro pabalik sa venue ng party at tinawag si Kevin. "What? Oh shit!" Sambit ni Kevin nang marinig ang sinabi ni Almaro. Natigil ang party dahil sa kaguluhan. Tumakbo sila sa parking saan naroroon si Lennon at Cindy. "Call the ambulance!" sigaw ni Kevin. Ang mga bisita ng party nila ay nakiasyoso din sa parking lot kung ano nangyari. Ang ibang nakakilala kay Cindy ay umiiyak at sumisigaw ng pangalan nito na parang ginigising sa pagkawala ng malay ng dalaga. Maya-maya pa'y dumating ng ambulansya at nilagay si Cindy sa stretcher. Si Lennon at Almarong sumabay sa ambulance para bantayan si Cindy at dinala sa pinakamalapit na ospital. Si Kevin, Juliana, Amy at Fred naman ay sumakay sa isang sasakyan at nag-convoy sa ambulance para sumunod sa ospital. "Love, please wake up. Don't leave me yet. Magpapakasal pa tayo, please." Umiyak na sambit ni Lennon. "Look what have you done, Lennon. Walang kasalanan si Cindy pero ito pang nangyari sa kanya. Siyang nagbabayad ng kasalanan mo." Hindi niya pinansin si Almaro. Wala siyang panahong makipagtalo dito. Alam niya ang pagkakasala niya at hindi na nito kailangang paulit-ulitin pa sa kanya. Ang concern niya ngayon ay ang buhay ni Cindy. Sana hindi pa siya iwan ng dalaga. Madaming sugat sa braso at mukha si Cindy. Malakas ang pagkakabangga ni Monica dito. Parang wala itong planong buhayin si Cindy pero mabuti na lang at nakailag ng konti ang katawan nito at nasangga sa kotse. Kaya hindi siya masyadong napuruhan sa katawan nito. Kung hindi baka namatay na doon mismo si Cindy. Nang dumating na sila sa ospital ay dali-daling pinasok si Cindy sa emergency room. Nakasunod pa din si Lennon at Almaro sa stretcher. "Mr. Falcon, hindi po kayo pwede sa loob. Hanggang dito lang po kayo," saad ng doktor sa kanila. "Please do what you can to save Cindy, Doc. That's our job, Mr. Falcon. You don't have to remind us." Pagkasabi nun ni Saka sinaraan pinto ng operating room at naiwan silang dalawa ni Almaro sa labas. Napasandal siya sa pader at napaupo. Tila nawalan siya ng lakas. Walang habas na tumutulo ang luha ng mga mata niya. Puro dugo din ang damit niya dahil sa pagyakap niya kanina kay Cindy. Nakatingin lang din si Almaro sa kanya. Masama ang tingin nito na kung may baril lang ito ay malamang binaril na siya sa galit nito sa kanya. Pero nanatiling tahimik lang ito. Pinapatay siya nito sa tingin. Parehas naman silang walang magagawa kung hindi ay hintayin matapos ang operasyon ni Cindy. Maya-maya pa't nagmamadaling lakad-takbo si Kevin at Juliana. Kasama si Amy at Fred sa kanila. "Where is Cindy? Is she okay?" Nasa operating room pa siya. Si Almaro nang sumagot. Wala siyang lakas para makipag-usap sa mga to. "Nahuli na ba si Monica? Kailangan niya magbayad sa nagawa niya kay Cindy," galit na sabi ni Almaro. Hinahanap pa siya ng mga pulis. "Aalis na muna ako. Tutulong ako sa paghahanap kay Monica." Saad naman ni Fred. "Mag-iingat ka, Han," sambit naman ni Amy sa nobyo at humalik ito sa pisngi ng binata. "Sir, ang mabuti pa ay doon na muna kayo sa waiting area. Doon niyo na lang po hintayin si Doc. Bawal po kasi dito sa labas ng operating room." Saad ng nurse sa kanila. Ayaw pa sana ni Lennon na umalis pero hinila na siya ni Kevin.
Ilang oras din silang maghihintay sa waiting area. Wala ni isa sa kanilang bumabasag ng katahimikan. Lahat sila ay nag-aabang sa paglabas ng doktor.